Hello mga ka-legit Davercads, isa na namang masayang Monday sa bawat isa sapagkat meron naman tayong bagong updates kung saan matapos sabihin ni Yorme na sila daw ang number 1, abaan G sa Gedli Tagilid. Ano nga ba ang nakapaloob sa balitang ito? Ang lahat ng yan, but before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Bago tayo magsimula sa ating mga updates ngayong araw, nais ko po muna magpasalamat sa lahat po ng mga legit viewers, subscribers po natin na lagi nag-aabang at nakaantabay sa mga videos natin. Maraming salamat po for always keep watching and trusting this channel. Hanggang sa ngayon po, araw-araw po na talaga namang umeere. From Mondays through Saturday, umeere po ang EAT kung saan napapanood natin si Mayor Jose Manalo, no? At talagang kinakatuwaan po itong karakter na ito ni Mayor dahil talaga masasabi natin na lahat po ata ng banggitin netong si Mayor Jose Manalo ay talagang kinatutuwaan ng lahat dahil po sa kanyang very jolly na mga sinasabi, yung mga panukala niya, 'di ba? Kaya po yun talagang tuminde yung pagsuporta ng marami mga Pinoy, and at the same time na miss din kasi ng sambayan ng Pilipino at ng mga legit Davercads ito pong sugod bahay mga kapatid na dating one for all for one. Kasi 'di ba kung matatandaan ninyo, pagkatapos or nung kasagsagan kasi ng COVID, ng ating pong pandemic na nagdaan, pinatigil po yan ni Miss Jenny Perry, syempre. Alangan naman ipagpatuloy nila yung sumugod sa barangay na may mga pandemic ay may mga protocols na pinagdadaanan tayo at kailangan nilang ingatan din yung mga host. Yun po yung ilan sa mga dahilan kung bakit pinatigil po yun noon. Pero ngayon, dahil nagpapatuloy po ito, pero kahit ganun po yung sitwasyon, nagpatuloy pa rin naman ang Eat Bulaga or branded Eat Bulaga na nabigay pa rin ng kanilang papremyo sa kabahayan. Yun nga lang, syempre dahil sa hirap po ng sitwasyon, marami ring mga host ang tuluyan na nga na naligwak or natanggal po dito sa noontime show na ito. Pero since nagpapatuloy muli ito at sumusugod po muli sila sa mga barangay, muli na naman pong namayagpag ang sugod bahay mga kapatid or ang one for all for one na ngayon ay sugod bahay mga kapatid. So dahil po dito, marami pong nagsasabi sa mga news online, sa mga kahit po sino-sinong mga personalidad na nagsasabing isa ito sa pinakamalakas na segment ng EAT na talagang masasabi mong kapag sugod bahay mga kapatid na halos lahat ata ng mga Pilipino ay nakatutok na dito po sa nasabing show. At talagang yung kung dati po itinatapat nila kay Yorme na G sa Gedli, ngayon hindi na. Ang dami na nilang pinantatapat pero hindi pa rin talaga nila kinakaya. So yun, isa yun sa mga kadahilanan. Pero dahil po dun sa bagay na yun, ito pong si Yorme Isko or dating mayor ng Maynila na si Isko Moreno ay nagpa-interview po, no? Nagpa-interview po siya sa GMA7 na executive for talk show or game show, kung saan ay sinabi niya po dito na nagpasalamat po siya sa lahat ng mga manonood nila dahil maganda raw di umanong nakukuha nilang rating, lalo na daw yung kanya pong programa, yung kanyang segment na pinakaabangan din daw doon, samantalang marami pong nagagalit dahil hindi nga maganda yung kanilang pagsugod. Tapos may mga pagkakataon na kapag pinapasalamatan ng TVJ, parang inilalayo nila yung microphone dun sa nagsasalita. Sabi diyan, masaya daw na nagpasalamat si Isko dahil sa mga nakalipas na linggo, masasabing nakakuha daw sila ng pinaka, diba? Sabi niya, ito yung kanyang self-proclaim siya na pinakamataas na rating ang kanilang nakuhang show sa Eat Bulaga. Nakuha daw nila yung rating ng pinakamataas. Sabi niya doon po sa kanyang G sa Gedli, it's their bridge to the masses. Sabi niya, tutuwa daw si Isko ang segment kung saan siya ang regular na napapanood at sumusugod bigla sa iba't ibang lugar at namimigay ng pera. Ang G sa Gedli ay isa sa pinakainaabangan daw na segment ng Eat Bulaga. Samantalang nung sumugod po or nung oras na po ng G sa Gedli dito po sa tape, sumili po tayo dun sa live,
hindi na naman nagbabago yung concurrent viewers po nila eh. Maaaring hindi talaga sila malakas online. Pero ang maganda lang kasi sa kanila, itong si Halos Host, ito pong kanilang boss, marami pong connections. Marami po silang pwedeng kunin na mga advertisers na mga kakilala nila katulad po ng San Miguel. Makukuha po talaga nila yan bilang mga advertisers. Makukuha nila yan na magbabayad sa kanila para sa placement of ads dahil isa sila sa mga stockholders niyan eh. May mga shares po sila sa kumpanya na yan. At the same time, according din sa ilang sa mga news online na mamimigay daw sila ng bahay at lupa dahil isa sa mga politicians, kilala po nila si Mr. Mark, if I'm not mistaken, Mark Villar, nakipagkita po doon si Mr. Halos Host at sinasabi na nakuha daw po nila yun bilang isa sa mga mga sponsors na magbibigay ng bahay at lupa. Diba yun po yung kanilang, yun talaga yung pinaka-center ng negosyo ng mga bilyar. So yun yung mga connections ni Halos Host. Paano kung maubos na yung mga connections niya? Kumbaga wala silang organic or legit na pwede talagang magpatuloy. Nagpapatuloy hindi dahil sa mga connections, kundi nagpapatuloy na sponsors dahil nagtitiwala sila sa show. Yun po kasi yung pagkakaiba ng mga sponsors po ng tape tsaka ng sponsors ng Real EAT, diba? So, yun po yung ilan sa mga talaga namang makikita natin na forever talaga na makukuha ng EAT yung kanilang mga organic mga advertisers. Pero hindi lang tayo makapaniwala dun sa sinasabi nitong si Yorme na mataas daw yung rating na nakukuha nila. Tapos, sabi pa ni Paolo, so ka-interview niya rin, na natutuwa daw siya kasi naka 25 minutes daw sila na commercial breaks. Dahil daw sa dami, di umano ng kanilang mga ads. Yun ang hindi ko mapaniwalaan, saan kaya nila hinuhugot at kung bakit ginagawa nila yung mga ganong klase ng reports na wala naman silang basihan. Kasi nga, 'di ba, I've said ko po sa inyo sa mga latest vlogs natin. Bakit nila ginagawa yan? Kasi this is part of marketing strategy. Kailangan nilang ipaniwalain, kailangan nilang mapaniwala ang maraming mga advertisers, ang mga business ads na talagang nagre-rate yung kanila pong programa para po mag-place ng kanilang mga ads po dun sa kanilang programa. Kasi doon po bumabase ang mga advertisers kung kanino nila ilalagay o kanino sila magbabayad, 'di ba? Para po mapanood yung kanilang mga produkto. Ganun po kasi yung basihan dito po sa Free TV. Pero po sa mga social media, ang Google AdSense ang hahanap, 'di ba? Kunyari, ako po, isa akong mami. Alam ng social media or ng Google AdSense kung ano ang commercials na pwede sa akin. Ganun po yung labanan. At the same time, ang kaiba nila dito po sa mga social media kasi you can skip the ads. Pwede po inyong skip. While sa Free TV, hindi pwede. Tuloy-tuloy po yan. Kaya mas malaki talaga ang binabayad ng mga advertisers sa television kesa po sa mga social media. So, yun talaga yun. Pero ang kagandahan lang sa EAT, kumikita na sila sa Free TV, kumikita pa sila ng dollar dito po sa mga social media accounts nila. So, yun nga lang, medyo pangit yung claims ng kabila na sila daw ay number 1. Kaya, sige na, agree na lang tayo sa kanila, bahala na sila. So, mag-react tayo sa mga komento po ninyo. Sabi ni Maria Teresa, tama ka Jose, mahirap sa politika, lalo wala kang alam. The best ka dyan sa pag-arte at magpapasaya ng maraming tao. Yan. So, kasi may mga nag-o-offer kasi sa kanya na tumakbo daw siya sa halalan. Sabi ni Lolit Basilio, di yan tatakbo na kung anong sa Kamay TV station sila, sayang naman mababash lang siya. Okay na EAT, doon na lang siya. True. Kapag po kasi pumasok siya sa politics, napakaganda po ng image niya, 'di ba? Mas papangit 'yan kapag pumasok siya sa politics. Kaya much better artista na lang siya. Sabi ni Maria Teresa Romero, tigilan nyo pang babash nyo kay Zombie. Pwede ba? Mga inggit lang yan kasi super sikat agad ng todo si Zombie. Mula naging host ng Sugod Bahay at milyon-milyon followers sa FB ay YouTube, kaya inggit sila. True. Kaya nga po kinuha ng EAT yan kasi malakas po sa online si Zombie.
And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe, and please follow my Facebook page, Dar Eds TV. God bless everyone.